sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:03. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mahigit sa 100 balikbayan box na hindi nakuha, pinadi-deliver na ni Pangulong Bongbong Marcos bago magpasko. Pinay na nagligtas ng sanggol sa sunog sa Hong Kong, balik Pilipinas, pinuri at personal na sinalubong ni PBBM. DPWH nagsorry sa Senado sa ipinasang insufficient data. Pangulong Marcos dumistansya sa aligasyong may pogo at drug money campaign fund si VP Sara noong 2022 elections. PBBM nagtalaga ng bagong Chief Presidential Legal Counsel. At fiancé ng nawawalang bride-to-be at kapatid nito sumalang sa 7 oras na investigasyon. Reward itinaas sa 50,000 piso. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita, mahigit sa 100 balikbayan boxes na hindi nakuha sa cargo forwarders ang i-deliver sa kanilang mga pamilya at hindi sisingilin ng mga bayarin para ito'y makuha. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa NAIA Terminal 3 nang salubungin ang mga OFW na nagbalik sa bansa. Ayon kay BBM, ang balikbayan box ay ipinadala ng mga OFW sa kanilang pamilya, ngunit dabigo ang mga consignee na magbayad ng kanilang ng kinakailangang fees at taxes. Dahil dito ang balikbayan box ay naiwang nakatenga sa BOC ng halos 1 taon. Nako. Nakatiwangwang lang yung mga balikbayan box for almost, yung iba magwa 1 year na, nandun lang sa Bureau of Customs. Ngayon, sinimula na natin ang pagbibigay at ipagbabalik dahil hindi naman pagmamayari ng pamahalaan yan, pagmamayari yan ng ating mga OFW. Kaya starting today, i-release na natin. Ayun. Ganda yan. Ilan? 1 taon na. 1 taon. Ako, di expired na yung ham doon, tsaka yung corn beef. Oo, di ba? May mga ganun eh. Nako naman, ano ba naman yan? Tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Personal na sinalubong ng Pangulong Bongbong Marcos ang Pinay OFW na itinuturing po ngayong bayani matapos iligtas ang isang sanggol sa sumiklab na sunog sa Hong Kong noong nakaraang buwan. Pinati at pinuri ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Pinay na si Rodora Alcaraz nang dumating sa NAIA Terminal 3 sa ginawa nitong kabayanihan. Ayon kay PBBM, dapat lang kilalanin ang kabayanihang ipinakita ni Rodora na piniling iligtas ang 3 buwang gulang na alagang sanggol kaysa isipin ang kanyang kaligtasan sa sumiklab na sunog sa Tai Po District ng Hong Kong noong November 26. Ang personal na pagsalubong ng Pangulo kay Rodora at iba pang OFW ay isang pagkilala na sumasalamin. Ayun, ito na naman. Nakadali na naman. Ang matindi nun,
Oo. All caps to, tapos highlighted, Oo. Italics pa. tapos bold. Oo, bold. Oo. Ang pagkakasulat ni Mother sa Sumasalamin, Aha. Dr. Jessica D. Good morning. Sa pambihirang kabayanihang ipinamalas niya sa kabila ng panganib sa sariling buhay. Alas 6:08 ang ating oras. Masantos siya kabuasan at sa kayo namin nagbangon kila. Nagsorry ang Department of Public Works and Highways sa Senado matapos ipasa ang hindi kumpletong datos kaugnay sa gastos ng kanilang mga proyekto para sa 2026 budget dahilan ng pagkaantala sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Inamin ng DPWH na ang naunang impormasyon, partikular ang paggamit lamang ng Regional Adjustment Factors mula sa updated construction materials price data ay hindi sapat upang Ayun. matukoy ang tamang adjustment sa halos 10,000 proyekto. Una rito ipinanindigan ng Senado ang naging computation nito sa ibinawas na 45 billion pesos budget ng DPWH na ibinase nila sa mismong price data na isinumite ng DPWH. So, kasi very tricky kasi yung presyo na yan, kumbatsero eh. Kung across the board ang presyuhan, medyo Hindi pwede. mahirap, lalo Hindi sa mga pwede. isla, di ba? Oo. Yung pinag-uusapan natin. Yung lang delivery charge doon eh. Di ba? Yung hauling, magkaiba yan. Tama ka, yung logistics. minsan nga, mas mahal pa yung logistics kesa dun sa mismong produkto. Sa mismong produkto. Halimbawa, buhangin. Yan. Ang buhangin hindi mo naman... Libre naman yan eh. Libre naman talaga yung buhangin. Wala naman talagang presyo ang buhangin. Punta ka sa dagat. Kaya lang buhangin. Kaya lang naman napapamahal yung buhangin, kumbatsero, sa iba-ibang gastos. Yung pagkalkal mo doon. Yun. Yung dredging na tinatawag. Tapos yung mga permits niyan sa LGU, sa yung tax na babayaran diyan. Yung tongpats kay ganire. Yung tongpats yun sana idudulo ko di ba? Tapos yung mismong produkto na yun, say 100 pesos per cubic meter. 100. Pero ang problema doon, paano makakarating yung buhangin na yan doon sa isla? Ayun. Halimbawa, yung isla wala namang pwedeng ikwari doon na buhangin. Kaya nga. Problema yun, sasakay sa vapor yan. So hindi pwede talagang across the board. Hindi pwedeng across, depende sa location. Yun siguro. Pero may mga lugar na katabi lang ng quarry site. Yun, murang-mura yun. Libre yun. Tapos doon mo gagawin yung kalsada. Kung doon kailangan maglagay ng kalsada, libre yun. Kaya dapat talaga yung nung in-announce ito, kumbatsero, magandang pakinggan. Uy, makakamura tayo dyan Makakamura. Pero yung totoong buhay, hindi ganon. 6:11 ng umaga, dumistansya ang Malacanang sa paratang ng sinasabing bagman ni Vice President Sara Duterte na tumutugon sa pangalang Ramil Madriaga. Kaugnay ito ng sinumpaang salaysay na isinumite ni Madriaga sa Office of the Ombudsman tungkol sa campaign funds ni VP Sara noong 2022 na umano ay galing sa Pogo at drug money. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, no comment. Si Pangulong Bongbong Marcos dahil wala naman itong direktang kaalaman hinggil sa anumang maaaring naging transaksyon ng Vice Presidente sa Pogo operations o sa drug lords. Giit ni Castro, dapat lang imbestigahan ang mga akusasyon laban sa sinuman, ngunit kailangan ding siguraduhin na hindi ito pamumulitika lamang. Wala pong personal na knowledge ang Pangulo patungkol sa anumang maaaring naging transaksyon ng Vice Presidente sa mga Pogo operators or sa drug lords. Wala po siya masasabi patungkol po doon. Ang walang masabi, kundi kumusta ka? Si Auntie Claire Castro. Butit hindi kinanta yun. Walang masabi kundi kumusta ka? Sumihiling-hiling lang. Kumusta ka? Alas 6:13 ang ating oras na imbagabigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na.
Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Executive Secretary for Legal Affairs, Attorney Annalisa Logan, bilang bagong Chief Presidential Legal Counsel kapalit ng yumaong si Juan Ponce Enrile. Si Logan ay isa sa mga nag-apply noon para maging ombudsman. Yan. Siya ay nagsilbi rin bilang civil and criminal litigation lawyer. Pumawak ng Family, Labor and Human Settlements Adjudication Commission cases at nag-practice ng corporate at commercial practices sa ilang kumpanya at organisasyon. Bukod pa rito, naging bahagi rin si Logan ng ilang law firms kabilang ang Marcos Ochoa Serapian Tan, ang law firm ni First Lady Lisa Marcos. Si Logan ay hindi natin alam kung kamag-anak ni Mark Logan. Ganun, nagtanong si mother. Si mother na ganyan. Mother, ganon? Ganon ba? Anong first name niya? Si Attorney Annalisa Logan. Yan. Kilala ni Mark Logan yan. Malamang yan. Kakaunti lang naman yung mga Logan na yan eh. Oo. Di ba naalala mo yung wrestler dati, si Hulk Hogan. Iba pala yun. Tunog lang. Hogan pala yun. Hogan yun. Yung mga nagmumotor. Hogan yun. Hogan. Hogan ako na, lumayo na. 6:14 ng umaga, na imbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Higit 7 oras na sumalang sa pagtatanong ng Quezon City Police ang fiancé at kapatid ng nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Magkahiwalay na sumailalim sa pagkwestiyon ng Special Investigation Team ang nobyo ni Shera na si Mark R.J. Reyes at kanyang kapatid na si Dari De Juan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Camp Karingal. Ano yan? So sila suspect sila? Siguro baka hindi naman siguro suspect, talagang inuurirat lang ng todo. May ilaw kaya sa ulo yan na gano'n. Tapos ginaganon pa yung ilaw na gano'n, yung lumaandar-andar na gano'n. Takot naman yung ganyan. Tapos may dalawang lalaking lalakad-lakad habang may isang nagtatanong na gano'n. Tapos may ginaganon Ang hirap na. May pinagdidikit na kuryente. Hindi naman siguro gano'n. Hindi naman. Interrogation na yun. Ayon kay Dari, 2 sales lady sa Fairview Central Mall ang nagsabing naging customer nila si Shera noong araw ng kanyang pagkawala. At totoong tumingin ito ng bridal shoes, ngunit hindi umano nakapagsukat. Ayun. Sa ngayon, itinaas na sa 50,000 piso ang pabuya para sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng nawawalang bride-to-be. Siya talagang isang malaking hiwaga yan. Mahiwaga. Wala na yan ni... Totoo, kumbadyero. Ano alan ulit? Si Shera. Shera De Juan. Shera, kung nasaan ka man, kung ikaw man nakikinig sa 2x2. Hindi naman katakataka yun. Dahil meron nga tayo nasa lubong kanina. Lumaki na raw sa 2x2 Kaya nga, talaga. Magpakita ka na. Alala na ang marami. Talaga. Maraming nag-aalala, hindi lang si Mark ang nag-aalala sa iyo. Yung kanyang magulang o kumbatsero. Ang totoo, tayo mismo nag-aalala. Tayo mismo. Na kung ano nga ba nangyari sa kanya. Sana walang nangyarang yung masama. binanggit lang ni kumbatsero na cold cuts. Hindi. Handa yun eh. Handa sa kasal yun eh. Pasensya ka na kumbatsero. Napuyat kasi ko yun. Ano na nga ulit yun? Chicken feet. Mario Joseph. Pero yung lalaki pala parang hindi siya naniniwalang nagbago lang isip. Nagbago lang isip nung tayo naman ganun lang ang sinabi natin. Sana nga ganun na lang para mawala yung pag-aalalang may nangyaring masama dito kay Shera, no. Kasi kung pamimiliin kung ako kay Mark yung mapapangasawa, pamimiliin ako na parang lang nag-cold feet lang, tapos yun yung isang banda, sa kabilang banda may nangyaring
hindi maganda. Kaya Abay, nga, doon na lang ako sa in-Indian ako. Oo. O kaya nagbago isip. Yung, baka ano lang yung nataranta lang, nalito Oo. sa magiging buhay niya bilang mag-asawa. Totoo. Di ba? Dahil May mga ganun eh. May mga ganun. Wala nang bawian yun eh. May nangyayaring ganun eh. Bisa nga, kasalan eh. Bigla Totoo. pang nagbabago isip eh. Napapanood natin yan, yung ba nandun na yung lalaki naghihintay. Oo. Panayang ganun. Tapos Oo. tingin ng tingin sa rilo. Oo, yan. Sasabihin nung direct, titingin ka sa rilo. Ayan, titingin siyang ganun. Sa ayusin. Tapos kakausapin na ganun yung best man. Ay, Diba? Ganun yung mga eksenang napapanood. Asa na? Tapos sesenyas doon sa Ala pa. Hanggang sa lilipas na yung 5 oras, ilalapit sa kanya yung kwan. Lalamig na yung handa. Ayun. Ayun na, cancel na yung... Cancel na. May mga ganun talaga. May ganun nangyayari. Meron naman nangyayari. Dumating yung lalaki, dumating din yung babae. May sumigaw naman, itigil ang kasal! Iba naman yun. Si Kaki Kopi naman natin na nagpaplano daw nun. Sabi ni Kuya Angel, nung isang araw nung Biyernes, nung may kasalan 12-12. 12-12. Sabi daw, sabi ni Kuya Angelo, wag mong papupuntahin si Kiko dyan. Bakit? Bakit? May masama daw plano. Sisigaw daw na, itigil ang kasal! Si Kiko. Kaki Kopi! Kaya Totoo ba? pinabantayan ko sa gwardiya si Kaki. Sabi, wag mong palalabas ito si Kaki Kopi. Mariosep ka, Kaki Kopi ka. Pinamaskuhan pa naman na kita. Mabawi nga. Nakita mo Meron yung- ka palang ganung plano. Nakita mo nung inabutan mo si Kaki Kopi, medyo gumanon yung mata. Medyo na-guilty. Na guilty. Kaya pala. Ay, nako. Samantala, Iya. pinangunahan ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang inaugurasyon ng Center for Leadership and Excellence ng Philippine Military Academy Alumni Association Inc. o PMA-AAI sa Taguig City. Aba, napaaga itong istorya natin dito sa PAGCOR. Ang nasabing mid-rise multipurpose facility na nagkakahalaga ng 600 million pesos ay nagmarka ng isang mahalagang milestone para sa nangungunang organisasyon ng alumni ng militar sa bansa. Ang ganda ng building. Pakita nga uli mga taga DCRH television natin. Ayan o. Oy. Ganda. Oo nga pala, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 story nga pala. Ganda. Malamang may Malaki basement pala, pa yan para sa mga, kung PMA alumni, mga uugod-ugod na yung iba dyan. Oo. Merong elevator yan. Oo. Kung mga ano naman, mga 88, class 88 maringal. Matitikas yan. Sabi, ayoko mag-elevator. Sabihin yan. Lalakad ako. Tatakbuhin ko yan. Tatakbo yan. 6th floor. Makikipagunahan pa sa sumakay sa elevator yan. Ayan. Pagdating sa taas. Lalo na kung si Kasoji Jimenez ang talaga. pupunta dyan na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, Kasoji. Kasoji Jimenez. Happy birthday. Muntik na pala kayong maging magka-birthday nung pinakamayamang Pilipino, si Manny Villar. Oo nga, tinan mo na. MVP. 76 ka na pala. Manny Villar. Manny Villar. Oo. Dating Senate President. Ayan, happy birthday po, Tito birthday. Manny. Tito Manny, at Tito Manny. balita ko, binenta nyo na yung tubig sa wakas. Yung Prime Water. Prime Water. Oo, binenta na nila. Kano nyo ba na ibenta? Wala pang balita, wala pang pero balita. ang balita ay Pwede ho bang maka-advance? Wala pa. Meron lang naman. Meron lang, advance pa. Ayun, no, nakita nyo? Ayan, no? Yung nasa dulong kaliwa, yun yung jowa ni Bea Alonso. Si Vincent. Ano yan, pag nakaharap ka sa picture, yun Yung dito. dulong kaliwa. Yung pala si matangkad. Vincent. Pogi. Matangkad. Si Vincent yan. Tapos yung nasa gitna, yung sumunod, hindi ko na... Yan ang hindi nagkaka-cold feet. Yung, Si Vincent. si Vincent. Ano? Tingin mo? Palagay Tingin mo? ko hindi. Ba't may schedule na ba ng kasalan? Meron daw pinaplano na eh. Meron na. Kaya lang may mga tumututol. May tumututol. Kinukwento ni Gorgie tsaka ni Morley minsan. Tapos yung sa gitna, si birthday boy. Birthday boy, Tito Manny. Tito Manny. At yung katabi niya,
Sa kaliwa niya, sino ba yan? Nasa kaliwa niya si Tito Lucio ko. Yung ba yung si Tito Lucio? Hindi ko na nakilala. Ng Pure Gold. Siya may-ari ng Pure Gold. Pure Gold. Tapos yung Kilala ni Kapopoy yan. malamang. Kilala ni Kapopoy yung sigurado. si Lucio ko. Sigurado. Oo. May container ba yan na pinaparating? No. Oo, marami daw. Tapos yung dulong-dulo, si Paulo Villar. Villar. Oo, nga pala. Ayan, nakita nyo ha. Nagkakamayan na po yan. Yung pong tubig na iniinom nila ay hindi naman tatak prime water. Oo. Pero yan yung Minamasid. mukhang Maynilad eh. Hindi, parang ano eh. SM bonus. yung tubig sa SM. Yung nasa ibabaw ng lamesa. Yun, so, yung pong mga nagre-reklamo dyan sa prime water, masama loob nyo kay sa bill. Dadamay patuloy yung mga bilyar pagdating dyan sa prime water. Ang susunod po yung aawayin Pure Gold na. Ayan. Ayan. Pero dapat ayusin nila. Actually, napakaganda sana ng investment niyan, kumbachero. Medyo challenging. Talaga. Pagdating sa challenging yan. tubig dahil infrastructure yan eh. Pag public utilities na ganyan. Congratulations sa sino ba tayo mag-congratulate? Sino ba ang kumita? Yung ahente. Sino ba ahente nito? Sino Kapopoy. kaya Pakilala mo naman sa amin. Alam May niya yung ahente ahente, ang puhunan lang niya, laway. Talaga. Kaya yun ang pinagbubutihan namin ni Kumbachero. Pinakamahina siguro dyan, mga 3% yan. 3%. 3% Kahit naman sa bentahan ng lupa 3% yung minimum. Kaya nga. Tapos magpapatong pa. Ayan, Sasabihin, boss, benta ko yung prime water ha. Magkano? Benta ko kahit mga 10 billion. 10 billion. O sige. Pero boss, papatungan ko to ha. Ayan, Hindi, okay na. Mabala. Pero yung 3% ko pa. Tapos bukod pa yung patong ko. Hindi pwede yun. Pagpapatungan mo, wala ka ng porsyento. Ganun ang usapan sa mga ganyan. Ganun ba yun? Doon pala, nag-away na. Sige na, ayoko na ibenta yung prime water. Abangan po nyo kung mas magiging maganda ang serbisyo ng Prime War. Yan, Prime War. Yan. Paglipat po ng ownership ng management po nito. Yan. Teka, ba't napunta tayo sa Prime Water ang binabasa Bumati ko lang naman tayo ng birthday Oo nga. Sinabi po ni Chairman Al Tenco na ang hindi pa ba tapos center, hindi pa, ang magiging tanggapan. Ayun, ito pala pinakamatindi Ayun ron. ang importante. Ikaw, Chairman, nalimutan mo na kami. Sinabi ni Chairman Tenco na ang center na ito na ipinatayo, multipurpose facility, ang magiging tanggapan ng PMA-AAI at magsisilbing lugar para sa leadership development, learning and fellowship sa mga alumni ng PMA. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Chairman Tenco na ang proyekto ay mabilis na umusad mula sa vision patungo sa realidad. 6 na buwan lamang ang nakalipas mula ng ilunsad ang ikalawang phase ng konstruksyon noong June. Nangako rin si Chairman Tenco na ng suporta sa 2 pang major projects ng PMA sa susunod na taon, ang construction ng unang warfare lab ng Academy sa PMA General Hospital at ang pagtatayo ng 4 na palapag na PMA Processing Center sa V. Luna Medical Center. Oras po natin, Kuya Ricky Alipio, 6:26 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Ano na ba nangyari sa Bicameral Conference Committee meeting? Meron na ba silang kasunduan? Ayan. At Sara Diskaya, umalis na raw muna sa NBI. Aba? Bakit kaya? Dahil wala pang arrest warrant. Bagal naman Ano ba naman yung arrest warrant of arrest na yan? Hindi pa na ilalabas. Eto na nga ako Hanggang ngayon wala pa. Hirap na hirap Ganun yata yung siguro, NBI Hirap na hirap yung NBI dahil tinutulugan ni Sara yung opisina doon. Walang mga gamit na opisina. Walang mga gamit na opisina. Tapos, ano nga ba? Sila pa yata nagpapakain. Mahirap nga yun, Ito kasi si Sara, si Sara Diskaya, wala pang arrest warrant, nagpakita na. Merong isa naman, Matagal nang may arrest warrant. hindi,
binanggit na meron ng arrest warrant, nawala na. Nagtago na. Nagtago na. Nagtago na. Sabi niya kasi, bring it on. Bring it on. Nung dumating. Hindi, wala pa naman talaga no. Wala pa yata. Mukhang Wala pa. nananakot lang si Uncle Boying eh. Si Ombudsman, ano? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 628. Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class Kasama Pride Detergent. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Sa ilan pa nating mga balita, pansamantalang umalis sa kustodiya ng NBI ang contractor na si Sara Diskaya para dumalo sa pagdinig. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, humiling si Diskaya ng temporary release para dumalo sa hearing kaugnay ng kasong isinampa sa kanya ng City Government of Malabon. Sumuko si Diskaya sa NBI nitong December 9 kasunod ng rekomendasyon ng Office of the Ombudsman. Nakasuhan siya ng malversation at graft kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa Davao. Mas mainam na umano ang reenacted budget kaysa sa minadaling pambansang pondo na puro naman insertions. Ito ang inihayag ni Senator Kiko Pangilinan sa harap ng nagpapatuloy na pagtalakay hinggil sa 2026 national budget. Ayon kay Pangilinan, sakaling hindi talaga magkasundo ang dalawang kapulungan sa usapin ng pambansang budget, ay posibleng magkaroon ng reenacted budget para sa susunod na taon. Gayunman, iginiit ng senador na ito'y magiging short-term lamang at handa silang magkaroon ng special session para maaprubahan ang 2026 budget bago matapos ang taon. Yan po ang tinig ni Senator Kiko Pangilinan. Ayun, oo nga pala Sabi nga ni naman. Senator, Ayan na pala. yung reenacted budget na hanggang sabihin natin January, kesa itong imamadali natin na may mga insertion at hindi maliwanag. So sa atin, kung magka-reenactment man, it will be a short term. Dahil kailangan lang busisiin ang so. Nobody wants a reenacted budget. Opo. We don't want it. And if it has to happen, siguro kahit na mag-special session kami, ipapasa ng January, willing kami dyan. Ayan. Yan din yung banner story ng Manila Bulletin. Sabi naman ni Senator Ping Lacson, Reenacted budget better than graft-ridden one. hindi ba ang tawag nila sa 2025 budget most corrupt? Worst Budget. worst budget. Worst budget. Kumbatsero, yung 20... di ba pag na-reenact yun, di kahit na isang buwan lang reenacted. Di ginamit mo na yung worst Kaya nga. budget. Meron pa bang hihigit sa worst? Wala na. Worst. Pinaka na nga yun eh. Oo, kaya nga... Ayusin nyo na. Madali naman. Ayusin nyo yan. Madali naman. Baka naman Kaya yan. minsan kumbatsero, baka naman pride Pride yan. na lang. Oo. Ang pride na maganda, yung panlaba. Yung panlaba. Oo. Panlaba. Pero yung pride na, kailangan mag-sorry kayo. Mag-sorry kayo. Pag di ka nag-sorry, pride, lumilitaw, pride yun, kumbatsero. Nag-sorry na. Nag-sorry na. Nag-sorry na. Paano ngayon? Ayan, ayos na. Samantala, pinangunahan ng Bureau of Customs ang cluster meeting ng Civil Service Commission Field Office, DPWH. Layunin ng pagpupulong na magbigay ng pinag-isa at mahalagang talakayan ukol sa mga polisiya at regulasyon sa human resource management sa ahensya. Idinisenyo ang meeting para maging isang platapormang magpapatibay sa collaboration ng mga ahensya. Bilang kinatawan ni BOC Commissioner
Ariel Nepomuceno. Nepomuceno. Binigyang din naman ni Director Marilu Cabigon ang mahalagang papel ng cluster meeting sa pagsusulong ng kapakanan at pag-unlad ng pinakamahalagang yaman ng gobyerno, ang mga tao nito. Kasabay nito, muling pinagtibay ni Cabigon ang sanib-puwersang dedikasyon ng BOC at Civil Service Commission sa patuloy na pag-unlad ng professionalism at kahusayan sa public service. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga nag-aantabay dyan ng swerte, naghihintay ng swerte. Ayan. Aba, lakasan na ninyo at mga radyo at television ninyo. Dahil pag-alagala si Sherwin Alfaro. Saan ba, Mother? Sherwin? Mother, Surprise! ayan, sa Tramo Sapote. Sapote. Barangay Sapote, Las Piñas. Ayun, sa Las Las Piñas. Piñas, Ayan, Sapote. mga taga Las Piñas. Sa mga taga Sapote, Las Piñas. Ayan, lakasan na ninyo ang inyong mga magpapansin na kayo dyan. Magpa-cute na kayo. Magpakit na kayo. Dahil meron diyang tall Dark. and handsome. Ayan, na pag-alagala Ayan. nang kayo'y swertehin sa araw na ito. At ang ating word of the day, Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! ang ating word of the day ay reenacted budget. Reenacted budget. Ayan, reenacted budget. Yan ang ating word of the day para kayo'y magkamit ng mini component. Sobrang liit nun. Si Kuyang Els Bartolome nga nung magpakuha ng mini component, nagpadala ng 2 matipuno dito para buhatin. pick upin para pick upin yung mini component niya. Hirap na hirap daw. Kaya, kumpanya, nag-gym muna. Nag-gym muna. Nag-gym bago muna yung pumunta dalawa rito. bago pumunta rito. Ayan. Kuyang Els, gumagana ba? Kuyang Els Bartolome at si General Nick Bartolome. General Nick. Magandang morning. Oras natin. Achi, ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Sam Kauhun, 6:39 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Sa Himpapawid, 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Muling nagpatuloy ang deliberasyon ng BICAM para sa panukalang 2026 National Budget kahapon. Ngunit ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nananatiling deadlock ang mga senador at kongresista sa budget ng DPWH. Dahil dito, nagdesisyon ang Senate Committee on Finance na unahin na i-reconcile ang magkakaibang alokasyon ng ibang ahensya at tanggapan ng gobyerno sa Senate at House versions ng General Appropriations Bill at saka nilang itutuloy ang pagtalakay kung ibabalik ang 45 billion pesos na kinalta sa DPWH. Inamin ni Senator Win Gatchalian na hindi Yun. pa rin nagkakasundo ang mga miyembro ng BICAM hanggang ngayon kung aaprobahan ba ang kahilingan ng DPWH o hindi. Kung magpapatuloy ang deadlock, inilutang nito na baka magkaroon na ng reenacted budget. Sa panig ng Pangulong Bongbong Marcos, ipinahiwatig nito na ayaw niya sa reenacted budget sa susunod na taon. Kasabay ang babala na maaaring maantala ang ilang proyekto ng gobyerno kung hindi maaprubahan sa tamang oras ang 2026 national budget.
Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Paulan-ulan, kumbatsero, no? Oo nga eh. Kapo po, lumuulan pa ba sa labas kanina? Ay, hindi na. Hindi naman. Pero sa Martes daw, kumbatsero. Martes, Mula sa Martes, mukhang medyo asahan ang mga pag-ulan. Sa Martes. Oo. Ay, tapos na pala yung Martes. Kahapon pala yan. Mga pagulan Kaya sa na lahat, meron daw 4 na weather system na nagiging dahilan para maging maulan ng maraming lugar ng Pilipinas. Kasama ang Metro Manila. Kasama ang no? Metro Manila. Ayan, no? Oo, kaya yung sa mga nasa kalsada na laging inireklamo traffic, talagang matraffic. Matraffic na, kaya I-factor in na po natin sa isama ating na yun. mga lakad. Naalala ko tuloy uli ito si dating DOTR Secretary Art Tugade. Ay, Secretary Art. Secretary Sec. Art Tugade. Magandang morning. Kumusta na po kayo, Sec Art? Nagkasakit pala, kaya hindi natin nakita nung 12-12. Sana okay lang lang po yun, kayo. Secretary. Pagaling kayo. Opo, Sec Art, naalala po namin yung sinasabi nyo lagi na wag na nating isisi sa kung kani-kanino o kung sino-sino ang pagkahuli natin sa pasok. Alam mo na matraffic. Halimbawa, si Sec Art dati, di ba ang opisina nila sa Clark? Sa Clark. Galing siya pa ng Alabang. Muntinlupa. Muntinlupa. Muntinlupa, yan. Hindi siya nahuhuli. Hindi nahuli. Bakit kasi hindi nahuli? Napakaaga ko kang umaalis sa bahay. Sapagkat alam na malayo. Tapos ina-anticipate niya, baka biglang may magka-traffic dyan. Kaya walang maidadahilan na traffic ako eh. Alam mo nang matraffic, alis ka pa sa bahay mo ng alanganing oras. Kaya dapat idagdag nyo na yung oras ng traffic sa inyong mga lakad, lalo na sa mga panahong ito. Kaya sabi din niya, kumbatsero, kung hindi mo kayang respetuhin ang oras ng kapwa mo, paano mo marerespeto ang oras mo? Ayan, totoo yan. Kaya nga ito si Vic Lima halimbawa, alas 6 meeting, alas 3 pa lang ando na sa lugar. Kaya nga Si Vic De Leon, Lima. Iba yung Vic Lima Hindi nga lang nakarating kagabi. Kaya wala na siya. Wala na. Sayang. Wala na. Forfeited. Ay, sayang. Hindi, forfeited. Sayang naman, Vic Lima. Hindi na nga nanalo sa raffle, forfeited pa. Pasensya na, Vic, talagang ganun ang buhay. Pinapanood ko kung batsero itong video ng yung nangyari diyan sa Bondi Beach sa Australia. Kung saan nababanggit na naman ang Pilipinas dahil galing daw dito yung mag-amang namaril na yon. Indiano pala yon. Indiano na pero Muslim na yung anak ay may Australian passport. So kung may Australian passport, edi Australian citizen Australian citizen yun. Kaya masyadong binabanggit ang Pilipinas na parang ang dating parang tayo ang may kasalanan dun sa nangyari. Yun na nga nagigilty tuloy ako mabanggit na naman ang Pilipinas at dito raw nagkaroon ng military
style training, ilang araw lang na nandito eh. Wala pa isang buwan. Wala pa isang buwan eh. Walang isang buwan. Saka may isang nagkukwento sa atin. Ano alam nito? Ang pangalan ni Orly Trinidad. Si Orly, Si Orly Trinidad na napakagaling sa napakagaling pumutok niyan si pumutok Orly. niyan. Pati sa shotgun ha. Sa shotgun, Sa shotgun ha. Daig niyan si John Wick eh. Matindi. Minsan nga daw sa sobrang bilis ni Orly nawawala na yung baril sa asan na yung baril? Sa sobrang kasi Akala ko naagawan. nung pala merong parang competition dyan sa Davao. Meron yung panahong andito yung mag-ama na yun. Oo, November daw may competition daw siya. Tama ba kung Bato Cup yata ang pangalan eh. Oo, so para sa shotgun shooters po yan. Baka nga sumali pa yan sa competition. Baka sumali. Kaya nagpunta rito para sumali. Kaya galing ng Davao. Tapos ang angulo na ngayon dito daw nag-training. Magta-training ka ba na isang buwan? Kaya nga kung yung pinalilitaw na gano'n. Tinan nyo, may Australian passport. Taga kanila. Kapag ka may Australian passport kumbatyero, hindi kailangan ng visa pagpunta ng Pilipinas. Kaya sila mismo muna ang dapat na nakakaalam at nakapag-check ng kung sino man ang pumasok sa kanila para gumawa ng terrorism tulad ng ginawang ito. Nakakaawa naman tong ating bayan. Lahat na lang isinisi sa atin. Isinisi sa atin. Ang dahil na nga natin problema pati dyan sa pamamaril dyan sa Bondi Beach na yun tayo pa masisisi. Pinapanood ko lang itong kaya ko nabanggit kong batsero. May nakunan pala ng video yung isang lalaki na umagaw. Meron palang ganun. Inagaw niya inagawa niya ng baril yung isa. Yung bata, yung anak na shotgun. Andito nawala. Ba nawala? Tapos nung from behind From behind. Ito, hindi po ito pulis. Hindi ito sundalo, hindi retired military. Bagamat may training sa merong sa security. May konting nalalaman. May konting nalalaman. Pero dahil sa sabi nga ni Prime Minister Anthony Albanese, yung ginawa nitong si Ahmed, yung Al-Ahmed ba yun? Private yung citizen. hero, yung tinutukoy na hero. Kinikilala ngayong hero doon. Inuna muna niya ang kapakanan ng kanyang kapwa bago ang kanyang sarili. Ayun, Isip-isip mo na tinaya niya buhay niya. Inagawan niya ng shotgun ng baril yung terorista. Ayan pala. Ayun, Diba, galing pala siya sa likod ng mga kotse. Ayan, nakaputi. Siya yung nakaputi. Siya yung nakaputi. Tapos may sumusunod pa pala sa kanyang isa. Sa kanya pinutukan. Ayun, Ayun, tumutunog. May audio pala tong video na to. Talaga, kumbatsero. So, makikita natin na talagang itinaya niya yung kanyang buhay. Para doon. At kaya nga dinalaw siya ni Prime Minister sa habang nagpapagaling sa ospital kumbatsero. Hindi ko alam kung bakit siya may injury niya. Oo nga pero dito kasi sa video parang wala siyang parang hindi siya naputok. Hindi naman siya naputok. Parang may injuries. May injury doon sa mga kamay tsaka sa balikat sabi doon sa nabasa kong isa well anyway, ito kaya natin pinag-uusapan. Ang Sydney po ay isa sa mga sinasabing safest sa buong mundo, kasama po ang Melbourne. Ang Australia, generally speaking, ay ligtas na lugar. Pero talagang may mga may toyo kapag may mga may toyong nakapasok na ganyan at may planong ito hindi siguro ito yung nagpunta dito sa Pilipinas ng ganun lang at dito nagplano para umatake sa pambira naman hindi saka dadalawa sila mag-ama sila kung batsero sa totoo lang matagal nang pinaplano siguro nung magtatay na yan. Tapos nung nagpunta sa Pilipinas ang may kasalanan. Tayo ngayon ng pinupuntirya, Mario. Hira naman Tigilan nyo nga yan. Baka mabuisit nyo kami. Aga-age. Ang mga tago-mga ng bayan, Katunying, at Jerry. Kahigpit-higpit ng immigration nila dyan. Talaga. Diba? Nung ito, may kwento ko lang man ng maikli, Prosecutor General
nag-emergency landing lang yung aeroplano namin. Ayaw nga namin pumunta doon sa Darwin eh. Nag-emergency landing at nasira yung makina eh. Tapos nung isinalang pa kami sa immigration at lahat, may isang napakaubod ng tapang doon na immigration officer na parang Ang tingin niya sa kapwa niya, Australian. puro mga walang ya. Puro mga terorista. Kung bulyawan ang mga pasahero. Na hindi kung wala namang intensyon pumunta sa kanila. Hindi naman po, wala. Nag-emergency Nag-emergency landing landing nga eh. Pinadaan doon at kung bulyawan yung mga pasahero, ganun na lang. Tapos isisi. Hindi pwede yan. Yako na! Ayos, mga taon-taon. Aalis na sana ako kung umalis na. Ay, teka, meron pala tayong May bisita tayo, makakausap. kumbachero. Meron tayong makakausap. Sandali po lamang. Eto na! Ay, hindi to pala. Baka umalis din. Sabi, umalis na yung dalawa. Baka alis na rin. Si Prosecutor General Richard Anthony Fadulion ay kasama natin sa linya. PG, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Jerry, Katunying, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, naririnig nyo siguro yung usapan natin. Parang lahat na lang isinisi po sa atin. Sa atin. Minsan nakakasama na ng loob PG. Ay, totoo kayo. Parang kung lahat ng pwedeng ibintang sa atin, nakakadagdag pa sa dami ng problema na meron tayo. Parang wala tayong sarili natin problema. Dyan lang sa DOJ, sa inyo po sa National Prosecution Service, kung tawagin, katakot-takot ang inyong ginagawa. Kahapon po, nanonood kami ng balita, meron palang nagsoli ng pera sa DOJ. Yeah, tama yung Katunying. Si Engineer Gerard Opulencia, nagsoli kahapon ng 40 million. Bahagi ito ng parang isang kabuuang halaga na 150. So para mapaunang soli kahapon 40 million, kaya minabuti ng ating kalihim na gawin ito, no, na be transparent about it at ipakita yung pagsusoli at immediate turnover sa treasury. Saan daw po galing yun, PG? Well, ito ay pera daw according to Valencia na kanyang nalikom over the years when he was still the regional director ng NCR. Ito ay patungkol dun sa mga kickbacks na inamin niya na nakuha niya over the years. At kumbaga parang parang a sign of good faith na siya ay nagsasabi ng totoo at gusto niya makatulong, nagsoli. Hindi naman natin tatanggihan yan kung kung yan ay makakatulong na makabawas doon sa sama ng loob ng ating mga kababayan. Maibalik man lang yan sa gobyerno. Magkano daw po yung total nito, PG? Ang sa pagkakaalam ko, Katunying, 150 million daw po. So may hulihan pa, may balansi pa na 120. May balansi pa na 110. 110. 110. 110. Opo, nasa bangko daw po ba 'yun o nasa bahay? Ang pagkakakwento lang niya is kumbaga, nung magsimula yung mga investigasyon, winidraw niya na yung mga pera sa bangko, no? Pero hindi naman po ito din hindi din naman po ito parang lahat cash dahil para sa pagkakaalam ko, para magbebenta pa yata, magbebenta ng property to cover yung amount na sinasabi. Opo. Pero ito po bang pinanggalingan ng pera na to ay parte na ng ongoing investigation ng DOJ, PG? Yes. Yung pinanggalingan ng pera, Katunying, hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Pero ito ay bunga ng investigasyon na ginagawa ng Department of Justice. No? Kasi sa kasalukuyan, meron tayong 12 kaso na iniimbestigahan sa department. Ang 4 dito ay malapit ng lumabas ng resolution. Ang 8 ay iba't ibang stages. Magsisimula ang preliminary investigation. Yung iba naman ay mag-i-issue pa lamang ng subpoena. So ito'y bahagi ng kaso na nakasampa sa amin
At doon niya nakita yung kahalagahan nung salaysay nitong si Engineer Valencia. Sinabit niya ito, ano ba tawag doon? Sinorender niya sa DOJ para patunayan na bilang pag-amin na meron siyang pagkakasala at bilang bahagi ng kanyang pagnanais na maging state witness. Ganun po ba, PG? Yes, partly yun, Jerry, kasi tawag dito, sabi ko nga kahapon, hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon kapag ikaw ay nag-a-apply para maging isang state witness, kailangan mo magsuli. No? Kasi pwede namang ikaw ay saksi lamang sa isang karumal-dumal na krimen at ang iyong nalalaman ay napakahalaga at makakatulong sa investigasyon, no? At sa pag-prosecute ng kaso. Nagkataon lang tayo ngayon na ang inimbestigahan natin itong ang pagdidispal ko, paggamit ng pera na bahagi ng kaban ng bayan para sa mga proyekto sana. No? So since ito ay part ng corruption na kung tawagin natin o katiwalian, siguro tama rin lang naman na kung halimbawang umaamin sila na kami ay naging bahagi, no? Gusto namin patunayan yung aming sinseridad na maging bahagi ng na makatulong sa pamahalaan sa prosecution, magitan ng kanilang salaysay, then yung pagsasoli ng pera becomes incidental. So kung nakita naman namin na ito naman ay nanggaling din sa katiwalian at gustong magsoli, bakit naman po natin tatanggihan yan? Si Gerard Opolencia po ay parang bago lang ito bago lang sa NCR. So pero dito naman sa NCR parang wala pa tayong naimbestigahan ng gusto o na pinupuntiriyang project na ganun ka problemado, PG. Binanggit ho ba kung anong particular na project yung pag-uusapan kung bakit siya nagsoli ng ganito? Halaga? Basta ang alam lang namin ka Jerry, batay doon sa pagtatanong sa kanya is that ito ay bahagi nung panahon na siya ay ito yung nakalap na pera, ito yung kickbacks, mula sa kickbacks sa iba't ibang proyekto nung siya ay regional director ng National Capital Region. Now, as far as yung sa flood control projects, tama ka nun. Sa ngayon, wala pang nauungkat. Although, may mga ginagawang investigasyon, pangangalat ng ebidensya ang NBI ngayon patungkol dito sa mga proyekto sa Metro Manila. Hindi pa lang ito na isasampa dahil sa tawag dito, kinukuha pa yung karagdagang ebidensya, tinitingnan kung sino pwede magiging sino pwede nating gamiting testigo rito at meron bang sapat na batayan para ipagpatuloy itong mga kaso na to. Pero meron pong ginagawang investigasyon sa ngayon dyan sa pagkakaalam ko. Parang kaya po ganun ang mga tanong natin para lang maklaro. So in his capacity as NCR Director ng DPWH, meron siyang mga natanggap na mga suhol o kita mula sa illegal na paraan sa mga projects within NCR pero not related to the ongoing investigation. Yes, that is correct. That is correct, Captain Ying. Wala siyang kaugnayan dito sa flood control, no? Pero dahil sa, siyempre matatanong mo yan pagka kinakausap mo yung testigo. Yes. Kung matagal ka nang nasa DPWH, di ba? Isa sa mga itatanong mo, ikaw ba'y naging kabahagi ng kahit na anong katiwalian? Oo. So, kasi hindi mo naman paniniwalaan na ito bang katiwalian nagsimula lamang dahil sa projects. Hindi naman. Ito kasi matagal lang nandiyan. At itong pag-amin, may natanggap na kickbacks, no? At maaari sa ibang bagay. Ay sa akin, magandang patunay ng iyong sinseridad. Okay, nagkasala ako, susoli ako. Kasi yung magsoli siya na wala pa namang nagsasabing isoli mo yan. Kaya napakagandang gesture yata noon, parang guilt lang Secretary PG.
Exactly. Hindi naman natin kasi ang akala kasi ng iba para matanggap ka sa programa, no, sa Witness Protection Program, kailangan magbigay ka ng pera. Sabi namin hindi ganoon. Kasi hindi naman binibili yung pagka-admit mo eh. Ang importante dito, ang primary consideration dito, yung sasabihin ay makakatulong. Ano ba siya? Makakadagdag ba siya dun sa ebidensyang meron na? At ito ba yung makakatulong para patunayan yung liabilidad ng ibang mga kasamahan na naging kabahagi dito sa flood control. So, yung kanya, maliban sa makakatulong, no, tapos on the side, even if it does not pertain to transactions involving yung Flood control. Flood control ghost projects, nagsoli ka, I think that's a very good gesture. Very good gesture. Pero bukod doon sa pera, may kasama ho bang ituturo, papangalanan si Opulencia? Well, hindi ko lang maibigay yung detalye kay Jerry dahil sa yun ay nakapaloob sa kanyang salaysay na I think submitted sa Witness Protection Program, and meron tayo kasing meron tayong tinatawag na confidentiality. Kailangan po yan, may written authority ng ating kalihim bago po tayo maglahad na kung ano nilalaman nito. So, yung pong kanyang tetestiguhan, na reason kung ba't siya nag-a-apply sa Witness Protection Program ay NCR cases po ba yan o elsewhere? I would suppose it's still part ng Bulacan. Yun lang alam ko, part pa rin ito ng sa Bulacan projects. So kahit na siya NCR, ang kanyang tetestiguhan ay Bulacan cases. It's possible na gano'n kasi may knowledge siya. At doon natin makikita later on kapag halimbawang inupo na to ito sa witness, no? Na kung ano ang kahalagahan ng kanyang salaysay. Pero ngayon po ba anong status? Has he already been accepted sa WPP? Yes po. Provisionally admitted yan na Katunying. Itatanong ninyo, bakit provisional? Kasi una-una po, hindi naman tayo nagbibigay ng blanket authority o blanket immunity. Ibig sabihin po yan, kung merong, ngayon, admitted ka. Admitted ka patungkol dito sa kung ano kung involvement mo. At yan ay nakapaloob dun sa kanyang tinatawag na Memorandum of Agreement with the Secretary of Justice. Pero kung later on may madiskubre na iba pang kaso na ikaw ay nakinasangkutan niya at ito'y hindi nakapaloob doon sa mga kasong nakalatag sa Memorandum of Agreement, ito hindi pa siya makasuhan. Hindi pa siya ibig sabihin nangangahulugan na libre na ako. Wala pa, no such thing as walang ganun. So habang nasa ganyang sitwasyon siya, ano ba yun? Naka-detain ho ba siya o under nakaka-uwi siya o meron kayong security detail lang na ilalagay sa kanya? Well, sa ngayon, alam ko, hindi naman siya naka-detain. No? Pero again, yung arrangement nila with WPP is something which is confidential. Hindi namin alam kung paano ang magiging areglo nila. Dahil, again, confidentiality yan between WPP at the engineer Opulencia po. First time ito, no, PG? First time na ngayon lang ulit tayo nakakita ng ganyang karaming pera sa lamesa. Nung unang makakita tayo, yun nga yung sa Bulacan, na yun yung kay Alcantara. Na kinukuha nila yun, perang kinuha nila. Ito, perang isinosoli sa gobyerno. Opo. Hindi, may nagsoli na rin yata. May nagsoli na iba pa, di ba? Well, ang alam ko po is meron pang iba, no, na nakakausap kasi marami yan sila na nakikipag-usap. Si Alcantara mismo, hindi ba nagsoli na rin siya ng kung ilang milyon? Yeah. 110 million. 110 okay. Hindi, mabalik ako kay Opulencia. So hindi ba niya pwedeng i-bargain na nagsoli ako, tapos may sasabihin pa akong ibang marami, ito affidavit ko, pwede bang sa lahat na ng kaso ay absuelto na ako? Hindi ba pwedeng ganon? Wala bang nakalagay sa batas na ganon? Hindi pwede yun, Captain Ning. Parang winner take all yan kapag gano'n.
napakaswerte naman nila pagka gano'n na mangyayari. Oo nga. Una-una, pag tinignan po kasi natin Katunying, on a practical note, no, marami hong proyekto. Maraming mga proyekto na involved ang mga opisyal ng DPWH. So, hindi naman natin alam, no? Hindi naman ibig sabihin na nabigyan ka na ng immunity sa isa o dalawa para iligtas ka na rin dun sa iba. Ayun, Kung halimbawa mapatunayan na ikaw ay may involvement doon. Kasi we have to consider also, what if kung habang yan ay papa-admit sa program, hindi naman niya inilahad-lahat. At may madiscover later on na nasangkutan pala niya. Ibig sabihin, ang gobyerno ay hindi na pwedeng maghabol. Ay hindi na pwedeng gano'n. Kaya nga, Diba? yung iba, ganun ang gagawin yan. Aamin doon sa ilang maliliit, doon sa malalaki, hindi na ako aamin doon, naitago ko na yon. Baka mas malaki pa yung naitago kaysa doon sa isinurrender, PG. Oo, tama ka doon kay Jerry. Kasi yun ang iniiwasan natin eh. Merong iba kasi na ang thinking nila, pag ako nagsalita, i-cover mo ako sa lahat, di ba? Malay ko ba kung una-una, yung amount na i-disclose niya, halimbawa na nakuha ko, kung halimbawa hindi magsabi ng totoo yan, at alam naman natin na hindi gumagamit sa bangko itong mga ito, maaaring ito yung nakasubi sa bahay, sa pader, o saan pa, di ba? Kung halimbawa i-admit natin silang gano'n, tandaan natin, pag in-admit mo sa programa yan, wala na silang criminal liability. Hindi na pwedeng habulin. So, kung wala ng criminal liability yan, pagkatapos ng pagdinig ng kaso, sila yung makakalabas. At pag nakalabas sila, pwede na nilang gastusin yung mga tinago nila. Baka kaya nag-uuna-unahan, PG. Kaya nag-uuna-unahan maging state witness. Ganun nga ang plano. Well, it's possible. Pero, ang atin kasi, yung isang magandang tanong kasi diyan bakit ba tayo nagko-consider ng state witness? Kasi ang sagot kasi diyan, itong kaso natin ngayon ay hindi katulad ng ordinaryong kaso. Hindi katulad yan ng yung sinasabi nila, merong isang tao nagnakaw na, nag-shoplift ng dilata. Tapos nahuli. Kawawa naman, mahirap, nahuli, nakulong kagad. Ito paano hindi mahuhulit, hindi makukulong? Hawak-hawak halimbawa yung dilata. Di ba? Pero sa pagkakataon ito, ang kaso mo ay compartmentalized. Masyadong intricate yung pamamaraan ng pagsagawa nito na maraming taong involved at may kaalaman lang sa certain na mga bagay. Hindi nila alam ang kabuuan. So, kinakailangan mo ng merong insider na magsasalita at magsasabi ng tungkol sa mga pangyayaring naganap. Kaya ang kumukuha ng state witness. Oo, eto nga, may isang napakagandang tanong nga ho dito eh. Mahina ba ang kaso kaya kailangan ng state witness? Well, sabihin natin hindi mahina, mahirap. Mahirap po siya in the sense na, like I said, kung compartmentalize ang kaso, ang pwede mong mapatunayan sa iba, pero hindi ka aabot din sa itaas para maituro mo halimbawa yung proponent. So, ang tanong ko, ano bang hinahabol natin? Ang hinahabol ba natin dito yung maliliit na isda lang? Siyempre, ang gusto natin, makarating tayo sa taas kung sino ang mas malaking nakinabang at ma-hold sila accountable sa kanilang involvement. Kasi tinitingnan ko tong mga posisyon na tinanganan ni Director Opulencia PG, siya pala ay dating district engineer sa North Manila District Engineering Office at naging assistant regional director ng DPWH NCR bago naging NCR director, Yun po yung mga pwestong tinanganan niya. Kaya kung siya po testigo sa mga kaso related to flood control projects in Bulacan, anong kanyang kapasidad as expert witness? O kasi hindi niya jurisdiction yun eh. Ay, hindi ho kailangan na kwan. Like I said, how I wish Katunying na ma-divulge ko sa inyo kung ano yung nilalaman ng kanyang salaysay para makita yung kahalagahan ng kanyang testimonya. Pero sa ngayon ho kasi hindi ko lang talaga maaring mailabas. Maaring may punto yung observation mo. Taga-NCR siya, bakit siya titistigo sa ibang bagay?
makikita po natin. Kasama po yan dun sa pagmamaraan ng pag-evaluate ng testigo at nakita namin na mahalaga siya at makakatulong siya even for projects not necessarily within the National Capital Region. Opo. Okay. PG, maraming salamat po. At ipakita nyo ulit yung mga susunod pang magsusurrender ng ganyan. Malakas ang dating nito, yung mayroon lamesa. May lamesa at may ganyang karaing pera. Opo. So ngayon po, nasa opisina nyo pa yan, yung pera, o nasa treasury na? Ay, wala ho. Kung nandun doon sa opisina yung katunying, di malamang doon ako natulog at nagbantay. Ang pera ay agad-agad na i-turn over sa Bureau of Treasury, sa Land Bank. Kasi bibilangin pa yan at lahat-lahat. Pero makakaasa po kayo at makakaasa po ang publiko na sa mga darating pang panahon, kung meron pang magsosoli, meron pa tayong makukuha, yan po ay ilalahad natin. Ang hangad lang po namin is habang mas maaga at hindi pa nawawaldas itong mga pera na to, hindi pa na itatago, maigi nang maibalik ito sa kinauukulan. Nang sa ganun, magamit sa mga bagay na mas kailangan, no? Hindi lang pang casino o kung pang ano pa man. Okay. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you so much, PG Richard Anthony Padulyon. Sir Dong, thank you. Thank you, katunyinggan nyo ka, Jerry, at maraming salamat sa inyo mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos tumanggi sa reenacted budget. Isa pang dating opisyal ng DPWH nagsoli ng 40 million pesos na kickback galing sa flood scam. Kumantang bagman ni VP Sara nagsumite ng affidavit sa ombudsman. Pagamang suspect sa pamaril sa Bondi Beach, Australia, kumpirmadong bumisita sa Pilipinas pero hindi naman nakikitang security threat sa bansa. Pokwang inamin na kapatid niya ang lalaking nag-viral matapos batukan ang isang ama na nagtutulak ng kariton. Guro arestado sa Maynila dahil sa pananakot sa isang estudyante na pinakain pa ng ipis. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Batsero ng bayan, Katunying at ka-Jerry 2x2. mamigay muna tayo ng pera dahil may nanalo na. May nanalo na! Yan sa Tramo, Zapote, Barangay Zapote, Las Piñas. Ando si Sharon Alfaro. Sharon, gagago! Yes, Katunying ka, Jerry, dito nga sa Barangay Zapote, Las Piñas. Nakilala natin itong si Tate dahil nung duman yung ating mobile talagang kumakawag-kawag pa kanina. Napakinggan niya na dito sa race. Pangalan nyo? Efren Ponyado po. Ni Tatay Efren. Tatay Ponyado. Opo, Tatay Efren, palagi kayo nakikinig sa DZRH. Nanonood po sa cellphone kasi wala po ako radyo. Sa cellphone kayo? Oo, sa cellphone. 2x2. Para Dos por magkaradyo dos. yan, para magkaradyo, makatanggap ng Mini component. Tanungin na kagad natin yung word of the day. Ayan. Ayan, Tatay, ano yung ating word of the day? Nako, naloko na. Yung budget. Ayun! Kinabahan ako dun Muntik-muntik ka na, hindi Muntik na. nakuha. Pag hindi niya nasagot yung ating word of the day, wala siyang Mini component. Ayan na, may radyo ka na. mini component. Ayan. At syempre, meron pa yung kasamang t-shirt. Sandali lang. Ayan. Lahat pinakita na kagad. Sandali lang. Ito muna yung unang 1,000 pesos. Yay! 1,000 pesos mo na, 1,000. Thank you, Katunying ka, Jerry. Thank you, Tatay Efren. Salamat At po. syempre, meron pa yung kasamang DZRH Noche Buena at Medya Noche Basket. At ang pinakamalaki, pulang-pula, pinakamabango, ang pinakabago sa Pride Detergent, ang Pride with Fabricon
Korean Strawberry Bloom Detergent Powder Yay! with Sail Away Formula. 2 kilo yan, magiging Koreano ka na. Mukhang Japanese si tatay eh. Oo. Tignan mo si tatay. Kanina, nung kumakawag yan, ba't nyo ba kami kinawag agad? Alam ko namimigay kayo ng... Yung apo ko kasi sinugod sa emergency kaninang alas Uy, 3. Bakit? bakit to? Inoobot si Pon hindi makahinga. Kumusta na po Kaya ngayon? ako nakabang dito sa bahay. Ayos na yung apo nyo. Medyo ayos Ayos na. Ay, salamat naman. Dami talaga nagkakasakit ngayon eh, no? Uso po ngayon. Mag-iingat din po kayo, tatay. At salamat sa pakikinig nyo lagi sa DZRH. Salamat Thank you! po. Thank you. Dos por. Okay, at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo sa sunod ng winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Tide Detergent Hour. Aris number 6, Sugarmin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Samantala, sa Quezon Nako. City naman, may mga kakasuhan daw na kongresista. Nako. RH5, Val Gonzales, coming by! Jerry at Anthony, isang grupo ng mamamayan na tinatawag na United Peoples Against Corruption o UPAC ang magsasampa ng kasong civil suit na nagkakalaga ng 1 bilyong piso laban kay Quezon City 5th District Congressman P.M. Vargas, dating Congressman Saldico at dating Speaker Martin Romualdez ngayong araw sa Quezon City Regional Trial Court. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa mga manomalya at ghost flood control project sa ikalimang distrito ng Quezon City, particular na sa bahagi ng Novaliches. Ayon sa UPAC, bagamat gumastos na ng multi-milyong pisong pondo para sa proyekto, pero patuloy na nararanasan ng mga residente sa Novaliches ang matinding pagbaha na nagdudulot ng pinsala sa kanilang mga ari-arian at kabuhayan. Sabi ng kanilang legal counsel na si Attorney Ariel Inton, kompleto sila ng mga dokumento at testimonya mula sa mga residente na magpapatunay na hindi natupad ang mga proyekto. Aniya, ang pagbaha sa Novaliches ay hindi lamang isang natural na kalamidad, kundi resulta ng sistematikong kapabayaan at maling paggamit ng pondo na isinagawa at isinulong mismo ni Congressman Vargas. Ang kaso may sinampay paglabag sa Article 19 ng Civil Code o isasampa. Isasampang kaso ay paglabag sa Article 19 ng Civil Code of the Philippines na nagsasaad na ang mga nanunungkulan sa gobyerno ay dapat kumilos ng may katapatan o honesty, isang bagay anilan na nila bago manuni na Vargas, Co at Romualdez. Kasama rin sa kaso ang mga matataas na opisyales ng DPWH Quezon City Engineering District at iba pa kabilang ang ilang mga lokal na opisyal. Sabi ni Inton, ang civil case ay kasabay ng kasong kriminal na ang nagsampa ay mismo ang gobyerno. Paliwanag ni Atty. Inton, bahagi ito ng paghahabol ng hustisya ng ordinaryong mamamayang nasiraan ng bahay, sasakyan at iba pang ari-arian at buhay dahil sa mga manomalya at mga ghost at dispalinghadong mga proyekto. Val, pakiulit, sino-sino yung mga kongresistang kakasuhan? Itong si Quezon City 5th District Congressman PM Vargas. PM dating Vargas. Party List Congressman Saldico. Aha. Dating Speaker Martin Romualdez. At iba pa kabilang na yung mga matataas na opisyal ng Quezon City DPWH Engineering Office. Dahil sa isang project lang yung binabanggit? Isang flood control project? Nasa 8 daw ito. 8. Walong project. 8 flood control project dyan sa district na yan, sa 5th district. Oo, kasama na dito yung kasama na sa 8 yan na Jerry Anthony, yung mahigit 50 milyong pisong ghost project na nasa loob ng isang exclusive na subdivision sa bahagi ng North Fairview, Quezon City, na putol ang makikita lamang Jerry Anthony ay yung signage lang pero wala namang proyekto. Isang exclusive subdivision, isang post subdivision yan dyan sa bahagi ng North Fairview dyan sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Meron tayong panauhin sa studio.
Kumpachero, Hindi siya artista pero mukhang artista. artistahin. Si Attorney Vincent Philip Maronilla, si Attorney Jet Maronilla, Assistant Commissioner ng Bureau of Customs. Attorney Jet, Ascom, Jet. magandang morning. Morning, Ka Jerry, Ka Anthony, good morning po. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa program. Kumusta po kayo? Kumusta po ang customs ngayon, Ascom? Marami pong trabaho. may bagong utos po ang Oo nga, may ating Oo nga. Yung order ng Pangulo Sa mga balikbayan box. Pero laging may ganun na Attorney Jet matagal napag-usapan na natin dati 'yan. Saan ba nagkakaroon talaga ng problema? Ba't hindi ka agad nadadala sa mga may-ari yung mga packages na yun? Ilagay ko lang po sa konteksto yung utos ni Presidente. Ang kwento ko kasi doon, nung bago pa rin naman po no, yung aming boss sa Department of Finance, si Secretary Decco, nagkaroon ho siya ng briefing. No? Nagkaroon kami ng briefing sa kanya sa Bureau of Customs. At isa ho sa mga issues na inilatag namin sa kanya, itong issue nga nung balikbayan box. Biglaan ho kasi ngayong huling quarter ng taon, bumulagta sa amin itong problema ng Makati Express. Isa ho sa pinakamalaking consolidator, deconsolidator, no? Sila din po kasi yung consolidator doon sa ibang bansa. Yeah, po. Sila din yung deconsolidator dito. Ano pangalan? Makati Express Cargo po, no? Cargo. Oo. Susumahin ho ngayong taon na to, umabot na ho sa isang 120 containers yung naabandon nila. So majority ho nung boxes na sinasabi ni Pangulo na 130,000, karamihan ho no nasa Makati Express pa lang. Grabe pala, no? 120 boxes po. 120 containers. Oo. So about container nun ay ilan ang Ilagay na lang ho natin sa about 380 to 400 yung isang container. Boxes po, no? Sa isang container. Pakarami. So, dahil ho doon, naglatag kami ng mga options namin kung ano yung gagawin. Pero syempre, pinakamadali ho talaga na option dyan is kung babayaran ng gobyerno yung supposedly dapat bayaran nung nagpadala na to. No? Kasi bayad na ho ng mga OFWs yun eh. Hindi ho nila ginamit yung pera para doon sa pagpapadala. Inabandona na lang nila yung mga container nila. So, quickest solution is bayaran ng pamahalaan yung mga private charges ho kasi malaki. Shipping, arrastre, storage. Doon ho kami nagkakaproblema. So may waiver naman ho kaming hinihingi doon sa mga private port operators. Pero syempre po yung delivery niyan, hindi pa rin namin kakayanin. No? Malaki-laki pa rin ho. So nung narinig po ni Secretary Go yung proposal ni Commissioner Nepomuceno, agad-agad ho niyang ipinaalam kay Pangulong BBM. No? So nung at the instance po no na nakita ng Pangulo yan at nakita niya kagad na ganoon kalaki yung ganoon karaming apektado, naghanap po talaga ng pondo yung ating Pangulo. At yun nga ho, just last week no, actually no weekend lang ho, nakakuha kami ng confirmation na nakahanap na yung Pangulo natin ng saan kukunin yung pagpapondo para bayaran to mga to. And therefore, kaya ho siya naglatag na rin ng order sa amin na wala na kayong issue, wala na kayong problema. Ang kondisyon naman niya sa amin, gusto ko bago magpasko man lang matanggap ng mga pamilya. Kasi tagal na ho, yung iba ho, December last year pa. Grabe, hindi ba sira yun? Baka naman may baka yung maling dun sira na. Actually, pag nakakausap namin, kasi ako siguro dahil ako yung medyo kilala na nakikita nila lagi. Ang dami nag-PPM, ini-engage ako sa Facebook, nakakausap ko. Yung mga pamilya po ng OFWs natin, minsan nare-realize nila na malamang yung iba doon sira na din, no? Pero basta masalba na lang yung iba. Yung iba kasi may damit. May damit ho. May pagkain. May iba, malamang may tsokolate dyan. Isiningit sa damit yung mga spam. Ayun nga Tanggap na ho nila yung nangyari dun sa perishable, pero sana yung iba ho makuha pa din nila. Hindi ba mapapanagot yung Makati Express? Makati Express na yun? Nung last week po, sinamahan namin, ang nangyari ho kasi dyan, itong mga nabiktima ng Makati Express, nag-form kami ng Viber group, no, para may update sila lagi. So na-consolidate ho yung grupo na yan. So last week, sinamahan ho namin sila sa NBI para sila mismo
yung mag-file ng reklamo, no? Criminal na reklamo po sa National Bureau of Investigation. Si Director Lito Magno ho ang mismong humarap sa kanila at personal na tumitingin dito sa kaso na. Saan bansa po galing yan? Middle East po karamihan. Middle East, opo. Qatar, Kuwait. OFW talaga. OFW po talaga. Totoo, yun yung malamang yan ay inipon nila. Pagka may konting pera yung OFW, may kahon yan. Ganun yan, no? May kahon, iniipon. Mabili nga ito para kay nanay ito, para kay tatay ito, para sa kapatid ko to. Pag puno na, padala na. Isang taon, inabot na isang taon. Oo, nag-start ho yung ang problema ho kasi namin, sa start yung problema na yan na malalaman namin, once may magreklamo na, napakamatsyagain ho nung OFWs natin eh. Opo. Magsusubok muna yan na magreklamo doon sa kumpanya ng ilang buwan. Darating ho sa amin siguro yung reklamo earliest 4 months nang nakatenga sa amin. Isipin nyo kung araw-araw yung demorahin yan, magkano na ipon yan. In fact, nung chinek ho namin, yung pinakamura na isang container na private port charge na kailangan sagutin, it's about 900,000 pesos. Yung pinakamura yun. Pinakamura ho yun. Kalaki. Pinakamura ho yun. Yung iba ho, umaabot ng 4, 5, 6 na milyon na. Kaya inabandona na nung kwan. Opo, pero hindi naman po dapat mangyari yun. Kasi dapat pagdating pa lang yan, bayad na siya eh. Opo. Dapat inilabas na ho kagad niya yung container. Pero siguro ho na nagamit. Ang trend ho usually nangyayari, para mga bagong kumpanya eh. Eto sa Makati Express po, ang paliwanag nila, yung matandang may-ari biglang namatay, walang may alam sa mga anak or sa kung papaano. Pero matagal na tong Makati Express. Actually, ang problema ho namin sa Makati Express, kaya marami ho siyang container, kilala siya sa industriya talaga. Opo. Yun lang. May pangalan na siya. May pangalan na siya. May track record. So hindi namin masabi doon, hindi talaga natin masisi yung mga OFWs na nagtiwala din po sa kanila. No? Kasi matagal na rin po talaga to sa industriya. So ang order ng Pangulo, ipadala, door-to-door na to. Oho, yun ho yung sinagot niya. No? Yung bukod ho dun sa storage, ang talagang siniguro niya masagot natin yung delivery fee. Kasi na-brief po namin siya na if ever man i-waive yung charges, pick up sa puerto. Yun nga, nangyayari. So ano ang gagawin ng isang may inaasahang balikbayan box? Alam nila meron sila dyan. Isang taon na sila isang taon na. Meron ba dapat tawagan o email o text number? Ino-notify po namin sila. No? Nasa amin naman po yung mga contact numbers nila. Ang mangyayari ho kasi niyan, yung mga, ito pa ho masama doon, hindi kami binigyan ng master list ng mga container na yan. So, minabuti naman ho namin na isa-isahin ang buksan at ilista yung mga nakapangalan doon sa nakalagay naman yan. Nakalagay naman so before hanggang Mindanao siguro yan. In fact yung iba po pinapadala na namin nung mga una pong wala pang kaming pondo, no, hindi pa kami nagagrantan, pinapadala namin sa puerto namin doon. Tapos nakikiusap na lang kami doon sa OFW sa pamilya niya, punta doon sa pinakamalapit na puerto namin. Kumbaga dinidiskartehan na lang pick upin. Hindi pa rin ho talaga makuha. Grabe, napakatrabaho. Saka walang pera. Walang pera din yun. Kaya yung pinadala nun, ano ba naman yung meron yun? Sabi ng Pangulo, dapat bago magpasko, meron na ilang araw na lang yan. Kaya pa ba yan? Kaya pa? Substantial portion ho nun, tingin namin kaya. Yung in-engage naman ho namin na magdi-deliver nito, pinakamalaki po, no. Yung grupo nila Sir Joel Longares ng Atlas. Malaking deconsolidator logistics company yan, no. Parang nakapagpadala na ako doon ng balikbayan sa Atlas. In fact, nung in-engage namin sila, nung nagbigay sila ng quotation at cost lang ho talaga, no. I mean, kung ano lang yung tingin ko nga abonado pa sila ng konti. Gusto lang talaga rin tumulong na tong grupo na to. Hindi lang talaga nila masagot ho yung buong gastos. So nanghingi sila ng konting kung pwede naming sagutin yung ibang portion. At yun naman ho ang sinagot ni Pangulo. Magkano ang allocation na nakuha? Yung nahanapan ng pondo ng Pangulo, magkano yung pondo nakuha? Mga 30 million pesos. 30 million. Nabuksan nyo na lahat yung 120, 30,000. Hindi, containers. Containers. Yung mga karamihan ho, yung mga
hindi nagbigay ng master list, na examine na naman ho, no. Yung hindi naman po na-examine pa, sa awa ng Diyos, nakapag-produce po kami ng master list niya. At doon na lang po kami magbabase, no, muna. Total naman ho, bago i-deliver yan, ibababa naman lahat yan doon sa warehouse nung magdi-deliver. So doon na ho namin marireverify, no-notify na ho namin na andito sa gantong kumpanya yan, meron hong ibibigay na tracking, no. Bukod sa yung tracking talaga na track, yung pag-track din po nung mapatrace ho yung ating balikbayan box, kasama po yun sa service na ipoprovide nung aming i-engage na delivery service. Wala namang nagpadala ng Bugatti. Sa balikbayan box, no? Pero lahat na yan dadaan siyempre dadaan pa rin sa mga yung regular na proseso, x-ray and all, para malaman kung wala namang mga yung sa balikbayan box ho kasi ang x-ray niyan doon na ho sa bodega nung supposedly nung magdi-deliver. Ayaw ho kasi sa amin pa dadaan kasi una limited ho yung x-ray namin dyan. So dati ho meron naman pong x-ray yung mga service providers yan. At least nandun na sa bodega nila. No? Hindi na napagbibintangan yung bureau na nagbukas. Alam niyo, mabuti na pag-uusapan natin to, ha. Meron kasi mga kababayan tayo na, gobyerno may kasalanan yan. Kasalanan ng customs yan. Binuriki kasi ng mga taga customs yan. Puro ganun kagad. Yung, ito po ay nung pala problema nung itong consolidator na to, no? Ang pinakamahirap pong ipaliwanag minsan pagkausap mo sila, sabihin nila, hindi ba pwedeng i-deliver nyo na lang sa amin yan? O hayaan nyo na lang na i-release sa amin yan, no? Ang pinakamahirap pong ipaliwanag, may aspeto kasi na private charges. Kung kami lang ho, totoo lang, no? Kung sabi nga namin sa kanila, kung customs lang yung problema dun sa charges, napakadali namang mag-utos ni Commissioner na gawan nyo ng paraan, kausapin natin ang COA na talagang di na natin sisingilin yan. Papabayaan na natin. Hirap lang ho talaga kami dun sa portion lang ho kasi talaga ng charges ng pagpaparating yung sa bureau Talaga pang kalahati ng charges na yan, yung pong tinatawag natin na handling charges na private ho yun. At doon po sa mga kababayan nating OFW man o kaya doon na nakatira sa ibang bansa na magpapadala, baka meron kayong advice sa kanila ngayon, lalo ngayong panahon na to. Yung lagi ho namin na-advise Katunying, no, meron ho although tulad sa Makati Express, hindi guarantee, pero at least may iwasan natin yung malaking portion ng problema. Meron po si Department of Trade and Industry sa website nila na listahan ng nakarehistro sa kanila at kahit paano na namomonitor nila na mga list ng consolidators and deconsolidators. No? Kung consolidators man, deconsolidators man lang ho to, nandito sa bansa natin, maaari ho sigurong tanungin nila yung consolidator na pinagpapadala nila doon, kung sino yung partner nila. At kung kasama po dun sa listahan, more or less parang may contact po kami at nare-regulate po. No? Hindi naman ho sa pinopromote namin, pero malaking bagay din ho kung miyembro ng Deconsolidators Association of the Philippines. Meron pa palang association yan. Association sila, may self-policing ho sila. Sila ho mismo nagagaranti sa kanilang mga miyembro, no? At nagtutulong-tulong yung mga yan. So, kaya ho nila pinorma yon para ho makatulong din sa pamahalaan. Sana lang, baka pwede, mabilis na lang. Yung babalita doon sa binibentang Diskaya cars, mukhang hindi na benta lahat, no? May dalawa ho, no? Yung talagang dalawang mahal. Yung Rolls-Royce at saka yung Bentley. Magkano po ba yung floor price ninyo yan? Magkano ba yan? Baka kaya na, boss. Sa ilalim ho ng regulasyon namin, na ibaba lang ho namin ng mga 35 million yung Rolls-Royce. Nung una, may nagpaparinig na ho sana nung unang bidding na Kulinan. 35. Kulinan ho. Na kung maibaba ng 30, ng 30. Hindi na ba kayang ibaba na ganun? Kailangan ho namin dumaan sa proseso para ho maibaba ng ganun. Dadaan ho kami sa negotiated sale. Kumbaga, para po makapag-offer sila at makita namin if reasonable yun. Yung Bentley ho, actually mababa na tingin namin yung floor price namin doon, no. Talagang mukhang mahirap lang talagang ibenta tong sasakyan na to kasi ano ho yan tailor fit. Kumbaga, yan dalawa ho kasi yan ang tawag dyan, yung mga customizable na kotse. So
kung ano yung panlasa nung umu-order, tina-tailor fit nila Yeah, doon yung, ganun pala yung auto. yun. Kaya ho yung Rolls Royce, kulay orange yung loob. Yung loob. Yung pong Bugatti na dati, nabenta na ba? Yung matagal na. Binid ulit na, nag-fail ho yung bidding ng 2 beses, ni-negotiated sale namin, walang nag-offer na acceptable. Ni-rebid ho namin, I think about 2 weeks ago or last week. Inopen namin for bidding, nag-fail ulit. Magkano na ho yung Bugatti na yun? Actually, sir, yung una sana, we wanted to get a little under 400 million dun sa dalawa, no? Sa dalawa, Pakamahal pala talaga. Oo, tapos may nag-signify ho ng 360, wala pa din. May nag-signify ng 320. Wala pa rin makapag-produce. Ngayon, pinaprioritize namin kasi pababa na yung value. So, siguro, we will work with yung mga automobile associations if they can just provide us with justification dun sa value talaga. Para hindi naman ho kami mapulaan din, no? Ng publiko at saka ng Commission on Audit. Baka maluma. Hindi na natin. Mahirap yung pag hindi napapaandar eh. Gusto nyo bang paandar muna namin dalawa ni Pachero? Magkarera muna kami dalawa. Basta pero hanggang 80 kph lang. Karera hanggang kay 80. Last na lang po. Yung ibang mga mahilig sa kotse, siyempre, buyers in good faith yan eh. Especially kung binili nila na sa dealer o sa dealer, siyempre, dealer na nga yan eh. Bakit yung car owner o yung buyers ang parang hinahabol dito, hindi yung dealer na lang? Hindi naman ho yung mali yung impression siguro yung buyer. Yung kotse po talaga ang hinahabol. Kung kami po yung as part of the bureau's jurisdiction, kami ho sa gamit lang. Wala naman ho kaming ikinakaso dun sa may hawak, no. Talagang doon kami sa importer, no. Pagdating po sa mga legitimate dealers actually, no, halos sa amin yan, green lane sa amin yan. Kasi alam naman, chine-check naman ho namin yan. May organization yan, hindi ho tumatawag yan, very auditable po yung mga kumpanya na yan, no. Yung gray lang po talaga. Yung gray market. Medyo mahirap. May mga proposal din po na to do a buyer in good faith program, meaning po amnesty yan, no. Hindi ho kasi kami pwedeng on our own sa customs, no. Unless ang nangyari, lumabas yan, may bayad naman both excise and duties, kulang lang, and then meron ho kaming pwedeng gawing solusyon doon sa bureau ngayon. Pwede ho kayong mag prior disclosure program namin under sa audit teams namin, and then babayaran nyo lang yung kakulangan, voluntarily. Pero pag lumabas po, tapos isa lang dun sa 2 yung binayaran, yun po nagiging kaso ngayon eh. Binayaran yung duties, walang excise tax. Doon kami nagkakaproblema, Katunying ka, Jerry. Yung sa evaluation ho kasi ng legal service namin, and na-i-brief na rin ho namin si Secretary Decgo dito. Ang track ho talaga na pinaka-safe tayo is a legislative amnesty. Yun na lang ang gawin para matapos yung problema na to. Hindi kakaba-kaba. Pati yung mga bumili, say 10 years ago, pagka nagmamaneho daw ngayon sa kalsada, nahuli na LTO eh. Kinakaway-kawayan lang naman ho ni Asek. Ascom, salamat po sa inyo. Thank you, Ascom. Hinihintay po kayo ni Kong Angel sa kabila. Salamat. Thank you. Thank you very much po. Ascom Jet Maronilia, Bureau of Customs. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay, andito pa kami. Oy, RD Ronald Tan, magandang morning. Magandang morning, RD. Ninong, si Rico Gonzales, birthday pala ngayon. Rico. Happy birthday, Rico Mambo. Rico Mambo. Ma'am Avic Amarillo, magandang morning. Magandang morning. Dapat tayo dyan. Oy, baka meron kayong mga natitirang mga tubo dyan. Yung mga hindi na ikabit na mga pipes dyan, ha? Kami na bahala. Baka may kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, ho? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tiles.
Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ay, kumbachero, enjoy mo ang iyong honeymoon. Ay, thank you. At subukan mo rin kung maayos yung maayos yung e-gates diyan sa Oo nga, masubukan. Kabit na. Gumano na ba kahapon? Na-testing na? Na-testing na kahapon. 20 seconds daw, kumbachero. Wow. 20 seconds. Sana lahat ng mga dadaan dyan, 20 seconds, especially yung mga papasok galing sa Pilipinas, galing sa abroad, papasok ng Pilipinas. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! In the heartland, Jackie gon' be for star. Number 1. Champion.